Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 5:02 in the afternoon at March 24 na ho ngayon. At ngayong hapon, ang ating pong pag-uusapan, ang ating title ay Decriminalize Libel, yung ating libel law o yung batas po sa libelo. Ito po ay naiilang sapagkat parang tila nakaamba ang gobyerno na kapag hindi nagustuhan yung kanilang opinyon sa loobin komentaryo o kung anumang posting ay nanganganib silang makasuhan ng libel or cyber libel. Kaya po akin pong pinag-isipan over the weekend na bilang senador po ninyo, akin pong tutulungang maisabatas yung pagpa-decriminalize sa libel. Na huwag na po itong gawing isang criminal offense, kundi isang civil offense na lang. Na kapag ka ikaw ay nahatulang guilty ng libel, magbabayad ka na lang ng multa. Sapagkat sa kasalukuyan, at hindi lamang ngayon, pero higit pa ngayon, katangi-tangi ho ngayon. But even in the past administrations, nagagamit po kasi itong libel law, pati po yung cyber libel law, bilang armas o nawe-weaponize laban sa mga kritiko ng gobyerno. Hindi lamang po kritiko, sa lahat ng Pilipino na pumupuna sa asal, pag-uugali, at kung ano-ano pang pag-aasta ng mga taong gobyerno, elected man or appointed. Hindi po nararapat na i-weaponize itong libel law sapagkat nagkakaroon po ng anomalya kasi pag mangingibabaw ang batas sa libelo o cyber libel over our constitutional right na meron pong garansya at nakaukit sa ating saligang batas. Yung Article 3, Section 4, malinaw po dyan that no law wala hong batas shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Ngayon, paano po natin ipapaliwanag na ang dikta nga, ang garansya nga ng ating saligang batas ay no law. Walang batas ang dapat ipasa at makapasa na siyang babawas, kikitil, bubusal sa ating karapatang magsalita, magpahayag at magbalita kung nandiyan yung batas sa libelo or cyber libel. At ang kaparusahan ay isang criminal offense. Kaya po bilang senador ninyo, aking itutulak na i-decriminalize na o wag nang gawing kriminal ang kasong libelo o cyber libel. Sapagkat malinaw naman din po dyan, napakarami na pong desisyon ng ating Korte Suprema. Ang sinasabi, ang tema laging sinasabi ng ating mga lingkod bayan, halal man o hirang, ay hindi dapat balat sibuyas. Bakit kanyo? Babalik tayo doon sa tinatawag nating Article 3, Section 4 of our Constitution, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Malinaw po yun eh. So nagbabangga. Ano ba talaga? Dapat ba walang batas na siyang kikitil, magmemenos, babawas at bubusal sa ating karapatang magsalita, magpahayag at magbalita na naaayon po yan sa saligang batas? O pwede tayong makasuhan ng libelo, isang criminal case or criminal offense under the revised penal code and under the special law, yung cyber libel. Pag nagbangga po ang ating karapatan na may garansya sa ating saligang batas at ang batas tungkol sa libelo o cyber libel, dapat pong manaig ang ating constitutional right na mayroong constitutional guarantee sa free speech, free expression, and free press or free reporting. Yan po yung ating kadahilanan kung bakit dapat na nating decriminalize ang libel law, pati na ang cyber libel law. Sapagkat paulit-ulit yung sinasabi, higit pa ho ngayon, nawe-weaponize yung libel law, yung cyber libel law, nagagamit pang haras sa ordinaryong mamamayan sa mga miyembro ng traditional at new media. Kaya aking pinapalukala bilang senador ninyo, aking susuportahan ang pagpasa ng batas decriminalizing libel law. And again, alam po ninyo, yung lagi kong sinasabi, yung public opinion, yung opinion po ninyo should be the constant source of our freedom, of our liberty, and of our democracy. Pag yan ay binusalan mo, pag ito'y ating pinahintulutang mabusalan, mamenos, mabawasan, o mapigilan, nanganganib po ang demokrasya. Nanganganib po ang ating individual rights. Nanganganib po ang ating source of liberty and democracy. Balitang hopya mani popcorn. Sa Interpol daw magpapatulong ang NBI sa mga vloggers based abroad. Hindi naman ho kasi extraditable yung kasong libelo. Ito na nga ho yung ating sinasabi.
tila nawe-weaponize ang batas sa libelo at cyber libel. Alam mo ninyo, para ilagay natin sa tamang konteksto, bakit ko isusulong bilang senador ninyo to decriminalize libel and cyber libel? Ang mga lingkod bayan, whether they are elected or appointed, sila po ay pasahod ng sambayanang Pilipino. Pag sinabi po nating pasahod, bagamat literally hindi naman natin sila pag-aari, sila po ay kumukuha ng kanilang sahod mula sa buwis na binabayaran ng mga mamayang Pilipino. Kasama po dyan yung ating mga Filipino migrants and overseas Filipino workers. Para klaro at nasa tamang konteksto yung ating pakikipag-ugnayan sa inyo ngayong hapon. Bilang pasahod ng mamamayang Pilipino, hindi po pwede na magiging sensorial yung kanilang attitude sa mga kritiko. Dapat bukas sila sa kritisismo o pagpuna ng ordinaryong Pilipino. Bakit? Yung sahod po nila galing sa buwis na ating binabayad. Sila po ay pasahod ng sambayan ng Pilipino at marapat lamang na maging bukas sila sa pagpuna, sa kritisismo, sa pagpatikos ng ordinaryong Pilipino. Miyembro man ng traditional media o miyembro man ng new media o ordinaryong Pilipino. Bakit? Ulitin ko, ang sahod po nila ay nagmumula sa buwis na binabayad ng bawat mamamayang Pilipino. At hindi naman po pwede na pasahod ka ng gobyerno, ikaw ay kumikita, kumukuha ng sahod at benepisyo mula sa buwis ng mamamayang Pilipino, hindi ka pwedeng mabatikos. Hindi pwedeng pag-usapan ang iyong conduct, ang iyong pag-uugali, ang iyong demeanor, ang iyong karakter, at ang iyong official life. Sapagkat pagka ikaw ay taong gobyerno, ulitin ko, elected or appointed, dapat lamang na malayang mapag-usapan ng sambayan ng Pilipino ang iyong official acts, conduct, demeanor, and character. Hindi pwedeng bulong-bulungan na lang kung paano ninyo binubudol ang sambayan ng Pilipino. Hindi pwede po iyon sapagkat kayo ay kumukuha ng sahod mula sa buwis at remittance na nanggagaling sa ating overseas Filipino workers at Filipino migrants. Bilang senador ninyo, aking sususugan at ipapanukala to decriminalize itong libel law. Ulitin ko, sapagkat meron po tayong garansya sa ating saligang batas, Article 3, Section 4. Ganon din Article 13, Section 16. Malinaw din po yan, the right of the people. Hindi po nagtatapos doon, the right of the people and their organization to a reasonable and effective participation at all levels, sa lahat po ng baitang, sa lahat ng antas ng social, political, and economic decision-making shall not be abridged. So malinaw din po yun, may garansya tayo, Article 13, Section 16 ng ating konstitusyon. Pero ang pag binasa po ninyo yung batas natin sa libelo, meron din po tayo yung isa pang provision sa ating saligang batas, yung presumption of innocence. Ang tao pong nakakasuhan ng isang criminal case ay presumed innocent until proven otherwise. Subalit, pag binasa at inaral po ninyo yung batas natin sa libelo, kabaliktaran po Ang presumption doon may malis o may malis siya agad yung inaakusahan ng libel. Kabaliktaran doon sa constitutional guarantee na you are presumed innocent until proven guilty. Dito sa kasong libel, kabaliktaran pag ikaw ay kinasuhan ng libel, you are presumed to have written or manifested or said something that is malicious and libelous. No, nabaliktad po. Papatunayan mo ngayon na hindi malisyoso yung iyong imputation, yung iyong nasabi, yung iyong isinulat. Bakit nagkaganoon? Sinasabi sa ating saligang batas that you are presumed innocent until proven otherwise. Kaya dapat siguro na pag-aralan itong maigi, pero ako'y kumbinsido. Bilang senador ninyo, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez, number 56, I will work for the passage of the law, of a law, decriminalizing libel. Gawin na lang nating kasong sibilyan. Hindi naman ibig sabihin ay wala ng remedyo yung mga pribadong tao na mabibiktima ng libel or cyber libel. Hindi po. Meron pa rin. Pero wala na yung imprisonment. Wala na yung pagkakakulong. Hindi na ito kriminal, kundi isang kasong sibil. Pagmumultahin na lang. Pag-aralan natin, siguro yung halaga
ng multa, lakihan natin para naman magtanda at magsilbing aral doon naman sa talaga namang walang gawin, kundi ay manira at makapanirang puri lamang. Sapagkat kahit po sa jurisprudence o yung mga naging desisyon ng ating Korte Suprema, dalawang uri po kasi yung ginagawang sukatan. Pagka ikaw po ay taong gobyerno, whether elected or appointed, iba po yung batayan ng ating korte. Halos wala nang epekto yung libel or cyber libel case. Dahil nga paulit-ulit natin sinasabi, yung Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of the press, and of expression. Ganun din no, paulit-ulit sa desisyon. Napakaraming desisyon ng ating Korte Suprema na yung mga public officials, yung mga public officers, whether elected or appointed, ay hindi po dapat balat sibuyas. Sapagkat kayo po ay pasahod ng gobyerno. Yung inyong benepisyo galing sa buwis ng mga mamamayang Pilipino. Yung inyong pong sahod at benepisyo ay nagmumula sa remittance ng ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers. So may bangga po yung ating karapatan dyan eh. At ganoon din paano ka magiging yung libel law, bakit kinakailangan may imprisonment? Nawe-weaponize po, nagagamit na paninda, panggulat, panakot doon sa mga nagsasalita at nagsasaad naman ng tinatawag nating honest dissent o fair, objective, and honest criticisms sa character, sa conduct, sa affairs of public men and women, whether elected or appointed. Dapat bigyan po natin sila ng proteksyon. At ito nga pong anomalya, masasabing anomalya sa libel law, kabaliktaran po eh. Ang constitutional guarantee sa mga may kasong kriminal, you are presumed innocent. Inosente po kayo hanggat hindi kayo napapatunayang guilty.